Nagtataka ka ba kung bakit walang gana kumain o tumuka ang mga manok mo? Nahirapan maghinga, sarado ang mga mata, at nalalaglag ang mga pakpak nito. Sinisipon at parang gustong manatili sa isang tabi, may dugo at parang nakadikit sa puwitan ang dumi. Nakakalungkot kung ganito palagi ang makikita mo sa inyong kawan ng mga katutubong manok. Mas nakakasaya makita ang mga sisiw na masisigla, malakas kumain, maaliwalas ang mukha, at kumikintab ang mga balahibo. Sa pangkabuuhan, may magandang pangangatawan na pumapikita ng masisiglang mga manok. Ang indicator na ito ay patungo sa mataas na survival rate. Ibig sabihin makatipid ka sa mga pangtambal at maraming manok ang mapalaki para pangbenta. Subalit, pag hindi maagapan na mabigyan ng karapat-dapat na tambal ang kahit isa lang sa mga apektadong manok, posibleng buong kawan ang mailagay sa alanganin. Ang mga senyales ng sakit na nasabi kanina ay nagpapahiwatig na ang sakit ay dulot ng mikrobyo na tinatawag Shigella. Ang mikrobyong ito ay sinisira ang bituka ng apektadong manok. Pwede itong kumalat sa pamamagitan ng dumi ng manok na may sakit nito. Paano ito maiwasan? Panatilihing malinis ang kapaligiran at kulungan ng mga manok. Ihiwalay ang may sakit sa lugar na medyo maligamgam at may akses sa patuka at tubig. Siguraduhin na maganda ang daloy ng hangin sa loob at labas ng pabahay ng manok. Anong ang pangtambal sa sakit na ito? Kumuha ng ilang piraso nga butil ng bawang, balatan at dikdikan. Ihiwalay ang katas sa naduraj na butil ng bawang. Gamit ang tuberculin, bigyan ng 0.2 hanggang 0.3 na mililitro ng purong katas ang apektadong manok na may edad pababa ng 45 na araw. Pwede itong dagdagan hanggang 0.5 na mililitro sa mga matatanda na manok. Ibigay ito sa gabi. Gawin ito isang beses sa isang araw hanggang mawala ang mga senyales ng ganitong uri ng sakit. Kung kulang ka sa panahon para magprepara ng pangtambal, aming ipinapakilala ang Central Philippine University Developed Garlic Emulsified Concentrates. Ihalo ang isang kutsarita nito sa 5 kilo ng CPU feeds. Kung medyo malala ang sakit, gawing 1 kutsarita bawat kilo ng patuka. Gawin ito every other day. Mas mainam kung ang booster feeds ay haluan nito bago ibigay sang mga sisiw bilang prevention. Ano pa ang hinihintay mo? Tumawag sa mga numero na makikita sa inyong mga screen para mag-order. Magandang araw mga ka-native. No, nandito naman tayo sa isa namang segment ng ating programa. No. Kahit paano po, siguro sa mga nakarang araw nakatulong na yung mga pinag-usapan natin. No. Ito yung kaibigan, no, Dr. Jaime C. Cabales Jr. na ulit na sumasama sa inyo sa ngayong gabi. No. Kaya samahan po nyo kami sa susunod na 15 minutos para sa ating talakayan. No. Noong nakarang araw kasi pinag-usapan naman natin yung tungkol sa mga lahi ng manok. Ito po ang kasagutan sa mga tanong na kung saan po sa either in the direkta doon sa comment section o di kaya doon sa may private message po. Ito palagi ang katanungan ng ating mga kababayan. Sabi palagi is that na parang matagal lumaki ata yung native chicken. No, gaya na sabi ko nga nung nakaraang Lunes nga, sabi ko na isa kasi sa problema nyo kasi nung pag-umpisa nyo pa lang, ang iniisip nyo lang mag-alaga. Hindi nyo iniisip kung magkano yung profit. Yung kung bakit na doon pa lang, lito na kayo. Yung kung bakit na ginawa po natin itong program natin na kahit ng 15 minutos lang, at least makatulong po sa inyo at saka sa mga katanungan. If you have the questions, feel free to write it in the comment section para at least po masagot natin sa mga darating na araw. No, hindi naman agad-agad masagot natin yan.
but we'll find means para at least yung kasagutan natin medyo may haba-haba ng konti. Ito kasi palagi ang isa sa consideration ng ating mga nag-alaga na manok is that they wanted to have what they call the fast-growing fowl. Kaya nga sabi natin nung nakarang araw, if you want the fast-growing fowl, parang mali ang pinuntahan mo ata. Kasi iba ang market ng fast-growing fowl, iba rin market ng ating Philippine native chicken. Yung kung bakit na pili ba ang pag-isipan nyo muna. No, ang ating na magawa dyan is that can we have it be shortened, preferably if we can have it na sabihin natin that instead of waiting about 6 months, can we have it in 3 months time. Actually, we have done it na kung saan po in the matter of 45 days, we can come up with the priors. Kaya lang po ang karne po pag pinabilis natin malaki na mabilis lumaki po ang problema natin, hindi ganun kaganda yung quality ng karne. And beside we are producing native chicken, it is not only for our own personal consumption, but we are raising native chicken kasi ang isa sa tingnan natin dyan is the market, kung saan natin pinibenta yung manok natin. That is why not pili bang magkinig po tayo sa market natin para at least lahat-lahat po mabinipisuan. Otherwise kasi if we are raising only chicken kung saan po yung pansarili natin, walang problema. Kahit malaga po ng ostrich dyan, okay lang. But if you're looking on the market, yung kung bakit that as what we have mentioned noong nakarang araw, na even the countries noon, yung mga Sasuka Bear noon, tingnan nyo kung saan pumunta yan. Papalit-palit lang ng pangalan. Isa lang yan, colored broilers. That is why that if we will be opting na kung saan po kahit na 3 months lang. Ang ginagawa pa namin dito at Central Philippine University is that na kaya nasabi natin is that we'll be asking us, ano ba ang lahi ng manok nyo dyan, Doc? We have what they call the Bisaya and the Hulu chicken. Because this is what they call the local chicken that we have in Western Visayas aside from the Darag. Darag is the sunrise breed developed ni Dr. Coquin, the group of Dr. Benabi Coquin of the West Visayas State University. Yung kung bakit ito sa CPU, ang trust naman namin is more on what they call the conservation through utilization. Yung kung maalap, yung palagi sasabi ko is that let the conservation be done doon mismo sa field among the farmers area, and let the genetic lines evolve based on the climatic condition. Ang sa atin kasi if we are raising chicken, target natin is for profit. Yung kung bakit that can we make use of what they call the hybrid vigor. Hybrid vigor kasi you can only attain it. For example, if you have what they call the two groups of chicken, yung maliliit sa malaki, yung kung bakit na kumaalapan nyo yung malaking manok natin, regardless pa where you are in the Philippines, tandaan nyo ha, yung larger genetic group natin, yung Huluhano of Northern Luzon, the Egon of Bicol, the Parawakan of Palawan, the Hulu Visayas, Western Visayas, and then you have what they call this, the Basilan chicken of the Mindanao Peninsula. And we have also what they call the Manok Bisaya, the Manok Tagalog, and we have a standardized group, for a smaller genetic group included. We have what they call the Bulinaw, Banaba, and Igon, Camarines, Darag, Buhulano, and Bisaya chicken. Those are what they call the smaller genetic group. Ang ginagawa pa natin dito is that we are crossing them. But we are looking on the possible. Kasi may mga lahi kasi na manok na may mga indicator yan na sabihin natin ganito kalaki yan, ganito yan. You can browse that in our previous videos that we have dyan sa ating page. Now, if we're going to cross it, ang tanong palagi is that na ano ba Dok ang karapat-dapat na combination? Ang magandang combination dyan is not the hen from the larger genetic group at saka yung roster doon sa smaller genetic group. We have tried that. Hindi maganda yung combination na yan. Ang tawag kasi dyan sa tawag dito yung sa genetics kasi is what they call the breeding pala, is what they call the general combining and the general and the specific combining ability na dalawang lahi ng manok. Yung kung bakit na maganda yan is that gamitin natin yung lahi ng manok na kung saan po yung malaking manok ang gamitin natin as the male parental lines, and then the smaller genetic group will be the female parental lines. Ano ba ang nandoon sa smaller genetic group na dapat nating pangalagaan? Isa po, lasa.
Mas maganda kasi ang lasa ng manok na maliliit. Isa yan. That is why that the consumers is buying or preparing, have the preference to native chicken because they're opted for distinctive taste. But there are some techniques pa rin na pwede mong dagdag para mapalasa yung pa yung karne. Kaya ang problema natin with that small genetic group is that na in terms ng paglaki, sobrang tagal. No? At saka yung karne niyan, medyo may katigasan. No? Lalo na pag nakagala yan. No? And beside pa nakagala yan, ang problema mo pag lumipad yan, sobrang layo ng piling na maratingan yan because of the lighter weight yan. Yung kung bakit na ang nakaka-critical doon is what they call the lasa niya. If we can have it be embedded within the lines of our strain that we develop, hindi mas maganda, di ba? No. Kaya lang, yung trade-off niya, matagal lumaki. Minsan kasi, abutin yan even 1 year nung nakita ko, parang bantam na ata. No? Sobrang kasi sa mga malayong lugar, na doon mismo sa bulubunduking lugar, ay nako. Ang manok dyan, halos aabot na ng 1 taon yan. No? Ang bigat niyan, less than 1 kilo pa rin. So kung ganong manok na lagaan po ninyo, iba kalugi po kayo. Remember always that the pricing that you are giving to the chicken, no, tandaan po natin ang movement ng prices. Ang pinag-uusapan pa natin dito is yung katanungan lang na parang matagal lumaki. So ibig sabihin po, we will be continue discussing it later on, kadagang pa impormasyon. Now, how about for the larger genetic group? Ang larger genetic group naman kasi, makagandahan nila, hindi masyado maglipad ng malayo. At saka yung kagandaan pa nila is that mabilis lang ang lumaki yan. Tingnan po nyo yung mga ego nyo, purawakan nyo. In just a matter of 1 month and a half. Tingnan nyo kung gaano kabigat na yan. Kaya lang problema mo naman yung karne niya, tigas naman. Mabilis lumaki. At saka hindi masyado paggalain mo. Hindi masyado malayo magalayan. Halos yan lang umiikot yan sa paligid ng bahay mo. Minsan kung bukas pa yung pintuan mo at saka hindi ka nagugas ng pinggan, baka sila pa mismo hugas ng pinggan mo. para ganun yung karakteristik niyan. At saka bilis sulihin kasi yan. Unlike for a smaller genetic group, ay nako, pag tumakbo yan, ay baka mahirapan ka maghabol dyan. Yung kung bakit na yung sa larger genetic group, yan nasa paligid mo yan nakagala. At saka gandaan yan. Kaya lang problema mo naman sa mga larger genetic group, they're highly dependent sa raiser in terms of ng kanilang patuka. Hindi naman sila ganun ka-keen in terms of finding their own means and how to sustain their needs. Kailangan talaga magbigay ka ng supplemental feeding sa kanila. Unlike for the smaller genetic group, ay nako, pag nakaalpas yan sa kulungan nyo, ay nako, sobrang layo niyan. And then it is capable to sustain itself kahit wala ka. Yung ko bakit na palaging sabihin ng iba, Dok, mas makatipid kami kung nakagala. Tama ka, makatipid ka. Kasi yung manok na yan, have the capacity to find means on how to sustain the daily needs. Kaya lang problema mo na abot yan ng 1 taon, hindi pa ganun kalaki. And beside, yung survival rate niya kasi sa field, pag nakagala yan, sobrang baba yan. Lalo na pag iriyahin mo yun, sobrang lawak sa maraming predator, ay nako. Kahit lagyan pa nyo dyan ng fencing na net na ang taas is 10 feet or even 12 feet po. Kayang-kayang ang alpasan yan. Ganun. Yung kung bakit that we are making use na kung saan po. And the only means on how we can have to shorten the growing period. Iba kasi ang titingnan natin. If you are the raiser looking in the profit, ang titingnan palagi natin is that in just a number of days, paano kaya natin makaderive ng income to sustain our operation. Kahit pang operation lang, sabihin pambili mo ng, kasi kahit sabihin mo na hindi ka bibigay ng patuka, kailangan mo talaga yan. If the number or the flock size that you have increases, na ang kailang requirement in terms of the supplemental feeds also increases. Yan ang gawin mo, di ba? Dapat na talagang dagdagan mo ng patuka. And APR, the number that you're raising is by the hundreds, ibig sabihin po, medyo maraming patukain yan, di ba?
Yung kung bakit that impossible, if we can have it to cross yung smaller genetic group with the larger genetic group po na manok po dyan sa atin, malaking matulong yan. Yung kung bakit na majority of it, no, ibig sabihin po majority 50+1. Hindi naman ibig sabihin na lahat-lahat yan kasi in the process of standardizing it, no, it would take time and expenses. Yun kung bakit na pwede bang 50% na majority of it. So ibig sabihin that 50+1, basta pagpili po ninyo, it should a weight of yung inahin niya is about 1.5 kilogram and 2.5 kilogram minimum, no, for the roster, no, during at the age of about 10 months old. Bakit? Sabihin mo, Dok, bakit at 10 months old? It is because that age is the maturity age ng manok na kung saan po stabilize na yung paglaki niya. Kasi yung mga manok kasi na pag siguro sabihin natin, common sense will work. Ibig sabihin, sabihin mo, Dok, yung manok ko dito, ito lang, native to. Never mind about sabihin ka ngayon na ganito. Ang pabayaan niya, importante kumikita kayo at saka importante dyan, alam mo kung nasa nagaling manok mo. At the age of about 6 months, no, inahin mo is already about 1 kilo or about mga sobrang 1 kilo na yan, okay na yan. Hindi naman kailangan na paabutin mo o di kaya para mapakili mo pa ang proseso mo sa selection process sa mga source ng stocks mo o replacement mo, gawin mo ganito. Pwede bang at 3 months yung mga 900 grams and up, no, yan ang i-select nyo. O di kaya sabihin mo, okay, yung inahin na yung mga babae na manok natin dyan na brewers, pwede bang at 900 grams in 3 months time, pwede bang i-select nyo na para gawin natin breeder stocks. Ganon yan. Every time you will be finding or selecting your breeder stocks at 3 months old 900. Darating yung panahon po, mostly of your stocks will already be about 900 grams. Parang ganon yan. But again, you could not have it be done na lahat-lahat pagsamahin yun. Bakit? Kahit sa Philippine native chicken, we almost more than a decade that we are working it, no, on the commercial scale, and we started the studies as early as 2002. Ganito yung development namin. Dahan-dahan yan. Because as you go along on the process, no, ang importante yan is the technical support that you can have it. Basta importante is that ang tanong palagi, pwede bang basta importante na is that if you are anchored or connected to a research station, and then if you have some problem, pwede bang ibigay yung feedback doon sa research station. Para at least yung research station naman, no, can find means on how it will be solved. Like what we're doing here at Central Philippine University. Yung kung bakit sabi namin, alam nyo, ang isa sa bisang pandambal, kahit na hindi po kayo maglagay ng source of heat, gamitin nyo po ang garlic emulsified concentrates. Effective po yan. Lalo na sa bagong pisang sisiw. Ang tanong ngayon, ano ba ang concentration yan? Walang problema, gawin nyo po as a prevention. Paano the technology that we have? At 1 tablespoon, at 1 teaspoon per 5 kilograms po, effective po yan. You can have it be done na siguro para kung gusto mo pang makatulong para mapabilis-bilis ng konti ang paglaki at saka mataas ang survival rate, you can have it 1 teaspoon per kilo, no, during the first 2 weeks ng buhay po ng mga sisiw nyo. Kahit walang incandescent bulb, kahit nalagyan nyo lang yan ng Rizal po, effective po yan. And that is on how we are helping the industry. Kung saan po sa line development. So, hope na tandaan po natin as a summary sa discussion ng gabi na if you want to shorten the rearing period or the growing period ng manok ninyo, pwede bang gamitin po natin yung tandang natin is the larger genetic group, no? At saka yung ating inahin naman is coming from a smaller genetic group, and that is one of the means na kung saan po yung mga sisiw nila na habit be selected na kung saan po at 3 months old or 90 days, no, i-select nyo na doon na mismo magawin yung tandang at saka inahin na kung saan po kunin nyo doon, no, at random. Ibig sabihin po hindi mo alam kung maramihan kasing manok na usapan mo, usually random naman yan, na kung saan po yung manok na weighing about 900 grams, no, in 3 months time will be used as your replacement stocks. And that is one of the means on how to develop your own strain.
na kung tanda natin, we are raising native chicken for the purpose of having it to earn profit, and we are not raising native chicken just as a fancier or hobbyist. Again, this is your host, Dr. Jaime C. Caballes Jr. Sa ulit po. Papasalamat po sa inyo, no, sa walang humpay na pagsasama po nyo sa amin dito sa Philippine Native Chicken, na sana po ang makalaman na to po ay makatulong po sa inyo, no, sa mga pangangailangan po ninyo. And if you have some questions, kindly write it in the comment section para po naman sa susunod nating mga videos po, masagot po namin yung mga katanungan nyo. So ulit, magandang araw po sa inyo, and see you naman sa next episode ng ating programa.